Alright, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga. Ang oras ninyo napapanood ang video na to. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga magbabago sa Saudi Arabia at nagbago sa Saudi Arabia para sa lahat ng mga OFW expatriates ay meron kayong matutunan. Lamang po yung mekos-mekos dyan. Alright. Napakahalaga po ng ating topic dahil ito ibigay sa inyo ng impormasyon dapat ay malaman po. Umpisa na muna natin. Ang Municipal Ministry ay nagbabala. Sino mang individual na magva-violate ng public hygiene violation at pagmumultahin sila ng 1,000 reales po. Well, ayon nga po sa isang report mula sa Saudi Gazette, sabi ng Ministry of Municipal Rural Affairs and Housing, in-identify nila ang 3 violation pertaining po sa mga individual. Kasama na dito ang mga citizen, kabilang ang mga expatriates. Tayo yon. With regard to the public hygiene, the updated table of penalties ranging from 100 rial to 1,000 reales will be implemented effective on Sunday, October 15. Ano-ano nga ba mga violations? Una, violations including tampering with and damaging hygiene containers o yung basurahan. Oops! Yung mga nangangalakal dyan at ipinablog, bawal yan. Sabi dito, the violations including tampering with and damaging hygiene containers and fences surrounding them or hard floors on which they are fixed, and the violators will face 1,000 reales fine, together with the compensation of the value of the damage. The fine is doubled in the event of repetition of the violation along with the repair of the damage. There will be also a fine of 500 reales para naman sa mga violation of changing and location of the hygiene containers or using them for a purpose other than the designated purpose, along with the compensation din ng value of the damages. And correction of the violation, the fine will be doubled upon repetition of the violation. Sinabi ng ministro, nagset sila ng 500 reales for the graffiti violation. It will be doubled upon the repetition along with the correction of the violation. Puro naman, kung nahuli ka na, hindi ka na uulit, di ba? Hindi ka na uulit. Samantala, para sa mga Filipino na may ganitong klase ng ikama, makinig kayo. Saudi Arabia will treat premium residency holders like citizens regarding the levy for house workers. Ano ba yung premium residency? Alam niyo ba na sa Saudi Arabia ay meron tayong 7 klaseng ikama? Na-anunsyo ko na yan sa mga nagdaan kong Facebook reel. Type of ikamas na meron tayo, kagaya ng domestic worker, ikama, labor class ikama, professional class ikama, dependents ikama, government employee ikama, business ikama, pati na yung special privilege ikama o yung tinatawag nating in card. Well, ayon nga po sa isang report na mula-muli sa Saudi Gazette, the Council of Ministers on Tuesday decided na ang mga expatriates na meron hong premium residency ay magkakaroon ng parehong estado ng isang Saudi lokal with regard to payment of annual levy para sa kanilang mga kasambahay. Sinabi ng gabinete ng Saudi Arabia, inaaprubahan nila ang proposal upang tratuhin ang may hawak na premium residence or premium ikama bilang o kagaya ng Saudi regarding the number of the domestic workers allowed be recruited without any payment of the annual levy. As per po sa cabinet decision, ang premium residency holders ay kinakailangan magbayad ng annual fee ng 9,600 kada isang house worker if their number exceeds sa 4. However, sa kaso na ito, ang mga expatriates without having premium residency, they have to pay annual fee na nagkakahalagang the same 9,600 reales para sa isang kasambahay kung ang kanilang hawak na kasambahay ay sumusobra sa 2. Sinabi rin ng Council of Ministers na dinisisyonan nila ito noong nakaraang March 8, 2022 to selectively impose a levy sa mga kasambahay.
According sa mga Saudi employers, they have to pay annual fee ng 9,600 para sa isang kasambahay kung ang kanilang numero o bilang ng kanilang kasambahay ay sumobra sa 4. And they have to pay the same amount for each worker na sobra sa 2. Ito po ay Saudi government started implementing this regulation in this. Para sa inyong kalaman, ang unang yugto na nangyari noong Mayo 22, 2022. Applicable lamang sa mga bagong kasambahay who were recruited during the first year after issuance ng cabinet decision. Ang second yugto naman o ikalawang yugto naman ay applicable para sa pareho, bago at lumang kasambahay in excess of the exempted number. Effective po yan nitong nakaraang Mayo 11, 2023. Sa kabilang dako naman, the cabinet decision approved on Tuesday. In principle, the train should be one of the approved means of transport for carrying civilian and military employees in cases where legally necessary to insure them with the. Dumako naman tayo sa isa na namang hindi magandang balita. Public prosecution ng Saudi Arabia, a 3-month jail and multang 50,000 riyales para sa mga taong naglalahad ng mga sekreto ng isang taong mentally ill. Sabihin, may kapansanan, merong problemang pangkalusugan. Ayon nga po sa Saudi Public Prosecution, binabalaan nila ang sino mang magre-reveal o maglalahad ng mga sekreto ng isang taong mentally ill. Ang sino mang magko-commit ng ganitong crime will be penalized with a maximum of 3 months in prison and a fine amounting to not more than 50,000 reales o kaya naman pareho. Kaya sa lahat po ng mga Filipino dyan, so naman walang magawa niyan. Pero kung meron man, mainit kayo sa mata. According sa Saudi law, the secrecy and privacy of psychiatric patients should not be breached and their personal information and data can be shared only by specified authorities and only reasonable and justified purposes. Saudi mental health system emphasizes the confidentiality of the mental patient information. Exclusion po are made only lamang sa mga requests of the public or local mental health council, the judiciary and investigative body. Such disclosure ng mga impormasyon ay papayagan base sa isang written formal request. Samantala, Saudi Arabia ulit ay naglahad at nag-set ng 100,000 maximum health insurance coverage para sa mga foreign tourists. Ang ibig sabihin nito, kung kayo po ay magbabakasyon sa Saudi Arabia, bibisita ay kailangan nyo ng health insurance coverage na nagkakahalaga dapat ng 100,000 reales. Mabigat, pero ano bang maganda para dito? According po sa terms of the insurance policy, it was approved by the Saudi Health Council Health Insurance. Ang mga turista, paniyagang turista that would be granted access to health services emergency cases. Ang health insurance policy specified the type of services covered po under the insurance and reimbursable expense with a maximum coverage limit to 100,000 reales. According to the terms of the policy, the reimbursable expenses and the actual expenses are essential medical services at treatment din po, as well as for the medicine at equipment with the condition that this must be prescribed by the licensed physician for an illness suffered by the insured. Maganda, at least nare-reimburse naman. The reimbursable expenses include emergency cases po, kagaya ng mga hospitalization, medical checkup, diagnosis, treatment, and medication. It will also cover cases of premature babies that will be covered as part of the mother's coverage and are subject to the mother's maximum benefit. The insurance also include dental diseases but is limited lamang po sa mga emergency cases including filling, treatment of nerve damage, abscess, treatment, and other required medication. Kasama rin dito sa mga medical evacuation inside and outside ng Saudi Arabia. Pregnancy and childbirth cases kung sakaling buntis yung bakasyonista banyaga,
injuries sustained from traffic accident, emergency dialysis cases, expenses para sa mga repatriation ng dead body of the deceased visitor to his country of origin. For example, wag naman sana na accident. Ang health insurance para sa mga banyagang turista sa Saudi Arabia ay maaaring makuha sa paraan lamang ng pagbisita sa Unified Arabic Platform para sa pag-i-issue visa at mag-fill out lamang ng tourist visa application. According po sa mga proseso at health insurance ay magiging valid lamang from the date of issuance of the tourist visa. The insurance policy guarantees tourist access to health services for emergency cases from a network of health providers approved by the Council of Health Insurance in all regions sa Saudi Arabia. Wala pong kasama ditong alak. Bakit may nababasa ako dyan? Hey sir, ano to? Yung bang 100,000 may kasama na yung alak o camel? Ay wala ho. Ibig sabihin yung sinasabi nilang 100,000 insurance coverage, mostly tukoy yan or tumutukoy yan sa kalusugan. O nga naman, nagbabakasyon ka, tapos aksidente ka, makit ngipin mo, kakain mo ng kubos, ha? Side ng ngipin ko, diba? At least, meron kang insurance coverage, ay pwede ka mapagamot. I hope may natutunan na naman kayo ngayong araw na to at ano pang iniisip ninyo. Please share this video para naman makatulong tayo kahit papaano sa ating mga kababayang OFW. Magandang araw sa inyo lahat.